God's plan for the redemption of the Gentiles. The Bible says, who in times past suffered all nations to walk in their own ways. Nevertheless, he left not himself without witness, in that he did good and gave us rain from heaven and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness. Kanina po, no, yung binasa yung Psalm 109, ay imprecatory prayer po yan, siguro. Baka yung iba ay nagtataka, bakit ganun? Na sabi, let his prayer be seen. Pati panalangin nila, nawa, Panginoon Diyos, gawin mong kasalanan. So that is the reward, that is the will of God for those who engage in hatred of people who are not doing evil against you. Kaya ingat po tayo. Usong-uso po ngayon yan, na kahit walang ginagawang masama sa inyo, yung tao, namumuhi kayo. To the extent that you invent fake news against people, babalik sa inyo yan. No? So, ingatan po natin ang ating mga feelings, ng ating mga pakiramdam. Baka ma-impluwensyahan tayo ng mga media. No? Now, let's go to our message. God's plan for the redemption of the Gentiles. This plan is two-tiered. Ibig sabihin, dalawang bahagdan. In the first, the nations, which are called Gentile nations, had some light. And this light went through nature and conscience. But they lacked the active prophetic pursuit that Israel enjoyed. In the Old Testament, God's relationship with the nations, those are the Gentile nations, those who are not part of the commonwealth of Israel, his chosen nation, was fundamentally different from his nation, his people. Tawag ng Panginoon sa bansang Israel, my people. Yung labas ng bansang Israel, yung labas ng lahi ni Jacob ay not my people. And that includes us. Not my people. At yan ay makita natin una, bago natin basahin yung Acts 14:16, sa Romans 1:19. Ito po ay parallel, itong dalawang group of verses na to. Romans 1:19-23, the Bible says, because that which may be known of God is manifest in them, for God had showed it unto them. So, dito sa Acts 14, nakalagay dito, nevertheless, he left not himself without witness, kahit na tayo ay hindi piniling bansa, kahit na tayo ay not the people of God, yet, because of the mercy of God, he left not ourselves without witness. Ano yung witness na yan? God had showed it unto us, the invisible things. No? Romans 1:19, Romans 1:20. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made. So yung nakikita natin na nature, when you look at the stars, recently ba tumingala kayo sa langit? Nakita nyo ba yung kometa? Sabi nila may kometa raw na dumaan eh. Nakita nyo ba yung nakakita na ba kayo ng shooting star? No? So, nung bata kami, pag nakakita kaming shooting star, we wish upon the star. No? And minsan naman, nagpapantasya kami, UFO yan. So kung ano-ano inisip namin, lagi kami sa bubong. Nakatingala kami doon, nagkukwentuhan ng kung ano-ano. So that is the invisible things na hindi natin nakikita. Ngayon, nakikita na natin because of the powerful microscopes. From the creation of the world,
are clearly seen, being understood by the things that are made. Even His eternal power and Godhead. Supposed to be, kahit yan ay hindi nakalagay diyan na there's only one God, there's the only begotten Son of God, you are responsible, tayo, kahit walang Biblia, lahat ng tao na tumitingala sa ulap at sa bituin ay mayroong pananagutan na intindihin na yan ay nandyan, galing yan sa manlilikha. Pananagutan ng lahat ng tao yan. At kapag hindi mo naintindihan niya ng ganun, mananagot ka sa Diyos, sa Creator. That is the standard of God. Iyon ang sinasabi dito sa Romans 1, 19-20, the eternal power and Godhead should be understood by the things that are made. So therefore, if you do not understand God by the things that are made, by the things that you see on this earth, you are without excuse. Ayan ang sabi, oh. Hindi mo pwedeng sabihin na, Panginoon, walang nagpaliwanag sa akin. Ayan ang linaw-linaw. Ang mga bituin, ang araw, ang seasons. Di ba? Pag nagtanim ka ng halaman, mag-harvest ka. Hindi nagfe-fail. So, bakit hindi mo naintindihan na yan ay galing sa Diyos? So, that is the standard for the Gentiles, those who are not the people of God. Let's continue in verse 21. Because that when they knew God, so supposed to be, kilala mo na ang Diyos sa pamamagitan yan. Sa mga bagay na kahit na mahirap intindihin, dapat intindihin mo. Because they knew God, when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful. So yan ang problema ng mga hindi ligtas na nasa mundo, na kahit hindi sila binibigyan ng gospel, pananagutan nila yan, na magpasalamat sa Diyos. And ito pa ang isang kasalanan ng mga tao. Imbis na magpasalamat sa Diyos, they became vain in their imaginations. Instead na sambahin ang tunay na Diyos na walang itsura, walang forma, they became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools. That is man. Masyadong innovative. Habang nag-iimbento tayo, siguro itong puno na to, dito tayo galing sa bamboo. Ayan, gagawa ka ngayon ng ang malakas at si maganda na nahating kawayan. Doon tayo galing kay Bathala. Yan. Saan galing yan? Sa katang isip ng tao. Okay? Pati yung si Bernardo Carpio. Saan galing yan? Sino may alam ng alamat ni Bernardo Carpio? Wala sa Bible yan. Pati yung si Samuel na lakad ng lakad. Samuel Bilibit. Oh. Saan galing yan? Yung alamat ng pinya, saan galing yan? Puro mga katang isip na dahil sa kauulit-ulit ng kasabihan ng matatanda, nagiging parang, ayan. Alam niyo doon sa Tanza, ang challenge doon, pagka wini-witnessan ko yung mga tiyuhin ko, sabi ko, maniwala kayo sa kaligtasan ni Kristo. Bakit? Sino ba may sabi sa'yo? Itong Biblia. Ay, naku, Biblia pala eh. Sige, tingnan natin sino maliligtas. Pumunta tayo sa bangka. Itapon mo yung Bible mo sa dagat at itatapon ko yung tataosting ko sa dagat. Tingnan natin sino maliligtas. Eh di syempre, gagawin niyang salbabida yung imahen. Eh lulutang siya kasi kahoy yun.
yung Biblia lulubog. Ganon ang reasoning ng tao. At laging ganon, kahit ilang henerasyon, ganon. So, yan ang the vanity of the imagination of the foolish heart. And ginagawa nilang pilosopo ang para to resist the gospel. So they changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man and to birds and four-footed beasts and creeping things. So naging patakaran ng Catholic Church na kapag nasasakop nila ang bansa, yung mga piyesta, yung mga tradisyon ng mga tao, pinapaltan lang nila ng pangalan. Kagaya ng tradisyon ng halabira. Diba? Yung tradisyon ng Peña Francia. Yan ay bago pa dumating ang Kastila. Pero binigyan nila ng bagong pangalan. Binigyan nila ng bagong mga ginawa nilang Christianized. Kaya, hindi masyadong offended ang tao, tinatanggap nila yung relihiyon kasi pareho din naman ng dati. Iba lang ang pangalan. That is the way that the Catholics conquer a nation. And so they changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible men and to birds. So yung sino ang patron ng mga sabungero? Si San Pedro. So pagka pinaparada sa piyesta si San Pedro, ano hawak niya? Manok. So ayan di ba? Fulfillment of the Bible, verse 23. Birds and four-footed beasts and creeping things. Yung mga hayop napapasama sa sinasamba ng tao because of the vain imaginations of men. So anong ginawa? Ano ang response ng Panginoong Diyos dito sa panahon na ito ng mga hentil? Acts 14:16, 17. Dito na tayo pupunta. Anong sabi ng Acts 14:16? Who in times past suffered all nations to walk in their own ways. Anong ginawa ng Panginoong Diyos? Na habang tayo na mga hentil, tayo na mga hindi Israelites, tayo na hindi kabahagi sa chosen nation, ay nagkakaroon ng kanya-kanya nating pagsamba sa iba't ibang mga imahen. Pag pumunta ka doon sa Bontoc Province, ang daming ron, anito. Diba? Yung mga anito, nagpunta kami ron sa Banawi Rice Terraces. Yung mga Baptist, magpapakuha sana ng picture kasama ng mga anito. Sabi ko, okay, magpapakuha ng, mamaya, sapian kayo niyan. Malaman nyo pa, hindi kayo save. Okay, magpapakuha ng, pag pumunta kayo ng Bangkok, huwag kayo magpapakuha sa Buddha. O kung saang mga demonic images. No? Or kung di nyo matiis, magpakuha kayo, huwag nyo i-post. Inyo na lang yun. So, because these are things which offend God. Tapos ikakatuwa mo na katabi mo yung imahen, si Satanas yung nasa loob nun. Oh. Kaya, these are times which are past. Before the New Testament era, God suffered. Anong suffered? He allowed. He did not much care about the nations. He allowed them to walk in their own ways. Okay? Nevertheless, He left not Himself without witness. So although ang Panginoon ay
pinapayagan na lumakad ang mga bansa ayon sa kanilang gusto, hindi sila, anong ibig sabihin ng allowed? Hindi kagaya ng Israel, na kapag ang bansang Israel ay sumamba sa ibang Diyos, ano nangyayari? Nagkakaroon ng salot, nagkakaroon ng trahedya, sinasakop sila ng ibang bansa, nagkakagulo, nagkakapatayan. Ang Panginoon, 400 taon, sinasamba nila yung sarili nila diyan sa mga pagano. 1,000 taon, sinasamba nila yung kung sinong gusto nilang Diyos. Walang salot. He suffered them, all nations, to walk in their own ways. Nevertheless, although that is the SOP ng Panginoon, yun ang kanyang modus operandi, He left not himself without witness, in that he did good and gave us rain. Isipin mo, diba, ang dapat ay pambihira kayo. Ako ang Diyos nyo, ako gumawa sa inyo. Tapos ganyan, sinasamba nyo iba. O sige, hindi uulan dyan sa lugar nyo. Eh di ba sa Israel ganon? 3 taon walang ulan. Dahil sa kay Jezebel at kay Ahab na sumamba sa ibang Diyos. 3 taon. Oh. Pero sa ibang bansa, hindi ganon. Tuloy-tuloy ang rainy season, no? Winter, spring, summer, fall. Tuloy-tuloy. Ang harvest, tuloy-tuloy. Kaya nga ang bansang Israel sabi, ba't ganon? Tayo may tunay na Diyos. Pero sila, parang walang problema sa kanilang bansa. Sila'y nagsasacrifice sa Queen of Heaven. Alam niyo ba na may Queen of Heaven sa Jeremiah? Nagbe-bake sila ng cake sa Queen of Heaven. Siguro yun ang sikreto nila. Mag-bake din tayo. So they bake to the Queen of Heaven. Nag-aalay sila ng kanilang mga puto. At Maha de Blanca sa Queen of Heaven. Noon pa may Mama Mary na. Hindi lang Mama Mary pangalan. So, hindi umimik ang Panginoong Diyos. Tuloy-tuloy ang ulan. He gave us rain from heaven and fruitful seasons. Yung mangga, namunga pa rin ng mangga. Filling our hearts with food and gladness. That is the way God treated the Gentiles while He had a chosen nation. He spoke only to one man, si Abraham. Si Abraham galing din sa lahi ng mga idolatria. Ang tatay ni Abraham, idolatria rin. Yung sa Babylon, yung Ur of the Chaldees, no, sa Iraq. Yung pangalan ngayon ng Ur of the Chaldees, the Chaldean nation, ay Iraq. Diyan galing si Abraham. Sa buong mundo, ang kinausap lang ng Panginoong Diyos, si Abraham. Get thee out of thy kindred and out of thy country, and I will show thee a place wherein I will bless thee. And I will bless them that bless thee, and I will curse them that curse thee. Sa kanya lang pinangako yun, out of all the people in the world. And this transferred to Isaac, and this transferred to Jacob, and this transferred to the 12 tribes, the 12 sons of Jacob, na tinawag na bansang Israel. And to the Israel, ay mayroong mga propeta. Sa mga bansang labas ng Israel, walang propeta. So, ganyan ang pagtingin ng Diyos. Ganyan ang pamamalakad ng Diyos sa mundo. Intentionally, God proclaimed the truth in details, that as long as He wants in details, His plan of redemption sa iisang lahi. Una, sa lahi ni Abraham,
Sasabihin mo, unfair. Hindi. Diyos yan eh. Ang Panginoon Diyos, He can do what He wants. He can do what He wills with His own. Kung anong gusto niyang gawin, it is always good. Walang desisyon ang Diyos na hindi mabuti. Hindi tayo pwedeng ma-offend sa desisyon ng Diyos. Hindi tayo pwede, kasi pag na-offend ka sa desisyon ng Diyos, mas marunong ka pa sa Diyos. Eh, di ikaw ang may problema ngayon. Eh, hindi tayo pwedeng mas marunong pa sa Diyos. Sa mga bansa, ang witness ng Diyos, rain and fruitful trees. Sa bansang Israel, ang witness ng Diyos, propeta, miracles, and guidelines. Papaano siya sambahin. That is the way God treated the all the nations of the world. So, kung gusto mong malaman, paano sumamba sa Diyos ng tama, pupunta ka ng bansang Israel. Ganon. Di ba, na-shock yung Queen of Sheba kay Solomon? Na-shock siya, sabi niya. Ganito pala. No? Yung naririnig ko mula sa malayo, the half has never been told. Wala pa sa kalahati yung narinig ko na kagalingan ng bansang Israel. So that was the times of ignorance. Yan yung in times past suffered all nations to walk in their own ways. Okay, may exceptions. Gaya ni Jonah. Si Jonah, he was sent to the Gentile nation of Nineveh. So these are exceptions to the rule. Kasi nagpadala yung propeta sa isang bansa na hindi naman kaparte sa mga anak ni Israel. Pero hindi yan ang rule. Yan ay exception. Si Daniel, nung na-capture si Daniel, siya ay naging witness sa kaharian ni Nebuchadnezzar sa Babylon. So, that was an anomaly. It is not the SOP. It is the way that things went because nadikit sila sa Israel eh. Diba? Yung harlot Rahab, bakit siya naligtas? Nadikit siya sa Israel eh. Doon sa spy. Oh. Yung si Nebuchadnezzar, bakit siya, tingin ko, naligtas si Nebuchadnezzar? Kasi nadikit kay Daniel eh. Sana tayo rin ganun, ano? Pag may nadikit sa atin na unsaved, nasa-save. Na-impluwensyahan ng buhay natin. Na-impluwensyahan ng salita natin. Sana ganun. Hindi yung nadikit ka sa unsaved, nagmukha kang unsaved. Napasama ka. Na-impluwensyahan ka ng unsaved. Oh. So, baliktad sana lagi, tayo ay blessing sa mga hindi ligtas. So, nangyari, pagdating ng Acts 17:30, tingnan nyo. But the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. So pagkatapos na yung mga panahon ng kamangmangan, times of ignorance, yun ang panahon na hindi pa ikinakalat sa mga hentil, sa mga bansa na hindi kasama sa Israel, sa mga bansang hindi tuli. No? Hindi pa sila target ng gospel. Sabi ng Acts 17:30, now God has a different attitude. He has a different planning. He now commands all men everywhere. So, yan ay panahon natin. Yan ay panahon natin. Yan ay yung panahon
nasa panahon na tayo ngayon na hindi na tayo pwedeng magpabaya sa mga bansa. Kahit sino pa yan, kahit anong lahi pa yan. Kailangan sabihan natin tungkol kay Kristo. Kahapon, ang isa sa mga naulit sa akin, ang sinabi ni Paul, no, doon sa seminar, ay sinabi ni Brother Dan Ferrell, yung sinabi ni Paul, inulit niya, I am a debtor to the Jew and to the Greek. At pinrit ko na rin yun dito, pero ulitin ko ngayon. Lahat tayo mga kapatid, may utang sa mga unsaved. Pag nadidikit ka sa unsaved, ang una mong iisipin, may utang ako dito. Ano utang mo? The gospel. Yun ang utang mo. Magbayad ka. Huwag mong bayaan na makalagpas ang pagkakataon na meron ka ng pagkakataon na magbayad pero pinalagpas mo. Anong tawag sa hindi nagbabayad sa utang? Manunuba. 'Di ba? Manunuba. Huwag kang manunuba. Pag merong unsaved, bayaran mo yung utang mo. Okay? Lahat tayo may utang. Ako, ikaw, lahat tayo. Tuwing matatabi tayo sa hindi ligtas. Ang isipin mo, may utang ako. Naku, may utang ako. Naku, baka singilin ako. Di ba, gano'n, naninervous ka pag may utang ka. No? Baka tawagan ka ng home credit. Home credit po ito. 2 months na ho, hindi kayo nakakabayad. Ganda pa ng boses niya eh. No? So, baka mamaya yung mga unsaved, sila pa magsabi, ano ba yung dala-dala mo? Ito, trucks to. Ba't di mo ako binibigyan? Di ba? Siya pang nag-ano sa'yo. Ano ba ang ibig sabihin yan? Oh. Kahapon may kinuwento si Brother Dan eh. Sabi niya meron daw isang tao na nagbibigay ng trucks. Tapos, tinanggihan. Tinanggihan ng mama. Yung bata pa, bagong ligtas pa lang, no? Na-offend kasi binaabutan niyang trucks, tinanggihan. Abay, sinigawan yung mama na tumanggi. Sabi, ayoko yan, hindi ko kailangan yan. Sabi nung young man, you are going to hell! So, nagulat yung tao na, sinabihin ako na pupunta akong impyerno. Tapos umalis na. You're going to hell! Tapos, nalaman niya kung saan yung church na yon. Tinawagan niya yung pastor. Tinawagan niya, Pastor, are you the pastor of this church? Yes, sir. What can I do for you? You have a young man who came here. And he said, I'm going to hell. Oh, I'm very sorry, sir. I'm very sorry. That is a new Christian. He doesn't know what to do. No. You don't understand. I don't want to go to hell. I want to go to heaven. Explain to me why he said, I am going to hell. So, naniningil pala. Kaya minsan, kahit pabastos, pero huwag tayong bastos. Pero minsan, ginagamit ng Panginoon din yun. So, ang Panginoon, He works on mysterious ways. Pero, always be courteous and always be ethical. Don't go around telling people you're going to hell. Pagka po hindi kayo naniwala sa Panginoon, papunta kayong impyerno. Sure po yun. Yun, pwede, magalang. Sinabi mo, papunta kayong impyerno, pero magalang. Hindi yung pagalit. Okay? So anyway,
We are now a debtor to all men. And that is our commission. Yan ang ating commitment. Yan ang ating commandment. Yan ang ating commission. At yan ay dahil sa nag-shift na ang pamamalakad ng Panginoon mula sa times of ignorance na hinahayaan lang ng Diyos to the times of repentance. Ngayon, kailangan na nating kumilos na lahat ng makilala natin, lahat ng kadaupang palad natin, magsanay tayo. Magsanay tayo ng attitude na may utang ako dito eh. Pag kinamayan mo siya, ano po pangalan nyo? Ako po si Robert. Ako po si Robert. Alam mo, Sir Robert, may utang ako sa iyo. Gugulat yun. Ha? Ngayon lang tayo nagkita eh. May utang ka? Magkano? Hindi. Ang utang ko sa iyo, ipaliwanag ko sa iyo, paano ka maliligtas. Yun. Pwede yan, di ba? Pang-shock. Alam mo, may utang ako sa iyo. Talaga? Maganda yan. Bayaran mo ko, sige. Hindi, ito. Gospel tracts. Paliwanag ko sa iyo yan para makabayad ako. Pwede? Gusto ko magbayad eh. Hindi, okay lang. Hindi, huwag mo nang bayaran. Hindi ako papayag. Kailangan magbayad ako sa iyo. Sandali lang to. 5 minutes. Bigyan mo ako 5 minutes para makabayad na ako sa iyo. Kasi sabi ng Bible, may utang ako sa lahat ng hindi pa kilala si Kristo. That could be a good way to encounter people. If you don't know how to open a conversation, that could be a good way. Because that is now the commandment of God to members of this church, SGBCI. Members of SGBCI, you are debtors. Members of SGBCI, God now commands all men everywhere to repent. And therefore, go everywhere. And wherever you go, take the name of Jesus with you. Tayo po'y manalangin.